po. Sorry po, late. Ayun, thank you po sa naiiyak ako. Thank you po sa pagpunta kay nanay. Sabi ko di ako iiyak. Ayun lang, hindi ko pa rin malimutan kasi nung nawalan siya, hindi na kasi katabi ko siya. Ayun, sabi ko lang sa kanya, sige nanay, ako na bahala kay Ate B tsaka kay Ate Glenn. Yun, tsaka lang siya sumuko kasi iwan ko inihantay niya lang na sabihin kung aakuin ko na si Ate B kasi tsaka si Ate Glenn eh. Kasi parang nagsabi ata sa kanya before na naitagalan mabuhay mo kasi walang titingin kay Ate B kasi tsaka kay Ate Glenn. Wala kasi pamilya yung dalawa ko tita na yan. Kaya sabi ko na sige na pahinga ka na, aakuin ko na yung dalawa, ako na. Kasi yun, nung sinabi kong ako na bahala, tumingin siya, dumilat, pero di siya tumidilat ha. Di talaga siya tumidilat na. Nung sinabi ko yung dumilat siya, tapos, umiyak siya. Yun. Si nanay po, alam ko po na isa lang po siya. Hindi po, hindi naman siya. Pinagising po namin yan na mami. Kaya po alam na isa lang po siya. Nalagod ko po siya na nasunamit na po siya. Ngayon naman po kahit bata pa po ako, alam ko po nasunamit yung nanay. Very good. Very good. Very good, baby. Mahal ka namin. Kung nakulong mo na ko sa'yo sa pagkalaga, hindi ko na ibigay sa'yo kasi mayroon din naman akong pamilya. Pero mahal kita. Kahit hindi ko masabi sa'yo buhay ka pa. Ito na lang, lately, pinasabi ko sa'yo, kung nay, kung di mo na kaya, magpahinga ka. Kami na bahala sa buhay na, malalaki na naman kami. Pero sa kanya, mukha naman siya. Ay ko, sige na, ito nga, ito nagiging ganun lang ha. Sige na, pahinga ka na. Tanggap na namin. Ay ko ganun. Mukha naman siya. Kaya nung araw, nandun ako sa kanya. Yun, nung 15 niya, pag-uwi ko, tawag sa akin yung mga pamangkin ko, nanay, bumigay na. Ako, hindi pa ako umiyak nun eh. Hindi ako umiyak nung sinabi sa akin, nanay, ito na. Yung, wala nang intro yung iyak ko. Hindi ganun ang mababas yan, ang kaligtasan. Kasi kahit anong simba mo, araw-araw ka man nagsimba o linggo-linggo ka man nagsisimba, pero yung puso mo ay malayo sa Panginoon, wala rin kwenta yung mga bagay na yan. Nagpagod ka lang sa sarili mo. Pero ito ang gusto kong iparating sa bawat isa. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon siya ng relationship. Alam niyo po ba ang sinabi ng John 1 verse 12? Kung di ako nagkamali. Sa John 1 verse 12, sabi doon, kung sino man ang tumanggap at sumampalataya, ay bibigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Ano ulit yun? Sino man ang tumanggap at sumampalataya, ay bibigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Hindi pala mahirap na maging anak ng Diyos. Ano lang ang gagawin? Sabi niya, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at sumampalataya ka sa Kanya, bibigyan kang karapatan maging anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit marami mga tao walang karapatan maging anak ng Diyos? Kasi nga, wala eh. Nagtiwala sila sa sarili nila. Masyado silang mayabang sa sarili nila. Akala nila natin, yan yung crown. Sabi nga, to live for Christ, but to die is gain. Kapanulunan ko na kapag ako'y namatay. So, tuloy po tayo. Rin po ang ating Panginoong Hesus Kristo katulad po ng ginawa ni
Nanay Dominga. Hi, Nay! So, sige po, tayo na po ang bawat isa. Closing prayer na po tayo. Po na, bawat isa sa inyo, nasasaknak pa rin, nadadalamhati. Pero, alam niyo yun, dapat tayong magpugay pa rin. Kasi, alam na natin kung saan mapupunta si Nanay. Yung kung saan, wala nang hirap, wala nang pagdurusa, wala nang luha. Eternal heaven. Eternal na pagpapahinga. Glory to God. And